Yung throttle natin mas responsive na. So, bilis natin nakukuha yung 0 to 40, yung 40 to 80, tsaka yung 80 to 100. Plus 3 HP. Tara, game! Thursday afternoon. Meron lang tayong pupuntahan ngayon. Caloocan bound tayo ulit. So, meron tayong ipapa-install kasi may nakuha tayong good deal. So, ito nakuha natin second hand na. Kaya medyo maganda na yung presyo niya for that one. Matagal ko na rin kasi itong tinitingnan. Meron naman tayo nakikitang magandang reviews about it. So ngayon, doon natin ipapa-install sa supplier, which is kay DK Motor Shop, kay Dragon King sa Caloocan to. Yung nabili pala natin is yung Cabel Setan. So performance wires, accent wires yung tawag nila, magic wires. Sabi meron daw mga nag-test na, meron ako mga napanood na videos na nag-test talagang with the wire itself nag-gain ng horsepower nung na-dyno, no? So ito daw yung chismis na sinasabi, no? Hopefully maganda yung maging output na ito. Isa pa sana, since sila yung distributor ng 4S1M, is sana may bola sila. Parang gusto ko magpalit ng bola. Hindi ko alam kung masyadong magaang para sa akin yung 310.5. Gusto ko i-try yung baka 12, 11, ganyan. Sana meron sila. Ang ganda na yung panahon pala ngayon. Since sabi ng Pag-asa, it's officially amihan season. Meaning yung malamig na hangin. Yun na yung mararamdaman natin for this season. Hopefully wala na rin mga bagyo. Kaya parang riding season na talaga. Last week pala, last Saturday, nagkaroon tayo ng ride with Vespa Takas Boys and Budol Moto Club. So medyo malayo yung biniyahe natin, ano. Ginawa natin yung Batman Loop. So dumaan tayo ng C6 papuntang Taytay. Binaybay natin yung Rizal. And then I think Laguna ba yung unang dadaanan or Quezon na. Maganda yung naging daan, lalo pagkatapos nung sa Tongohin. Pagkaliwa mo dun sa marker, grabe, ang ganda ng daan, ang ganda ng panahon. Last week medyo kakaba-kaba kami kung uulan, pero nakasama yung panahon at wala talaga at all. Hindi talaga kami inulan, maganda yung panahon. Kung uulitin ko yon, yung ruta na yon, I would say yes. Kasi ako, gandang-ganda. First time ko naman talagang din nakalayo. Usually, ano lang, taga-Tagaytay lang. Pero ang ganda ng ruta na yan. Very scenic. Tapos noon, tumagos kami ng Marilaki pa uwi.
Yun yung pinakadaan niya sa kabilang side. Good thing, medyo late na kaming nakadaan doon. So, konti na lang yung mga motor. Konti na lang yung sasakyan sa Marilaki with the time na nandun kami. Kasama namin si Pitik ni Aerox. Mga Marilaki boys na pumipitik or kumukuha ng shots ng mga riders, ganyan, pinopost nila. So, kasama namin siya the whole trip. And pwede nyo siyang i-message din if ever meron kayong mga group rides na gano'n, gusto nyo may kumukuha sa inyo. Ang nangyayari kasi parang nauuna siya sa ruta, tapos aabangan niya kami, kaya meron tayong magagandang kuha nung ride natin ng Sabado. Tapos syempre, bibigyan nyo na lang si Kuya Ronald. Tapos after ng ride na yon, balik kami ng Parañaque. Since yung 108 Apollo Garage merong event nung Sabado rin ng hapon. So dumiretso kami doon, tumambay, kumain. So yung event nila is swap meet, or at the same time costume party para sa mga Vespa enthusiasts. Masaya kasi may mga pagkain, may music, may beer, may kape from the Art Coffee. So masaya, although sayang kasi medyo pagod na kami. Saglit lang din kami nakatambay. Kumain lang, parang doon na yung dinner namin. Tapos sibat na rin. Napagawa na natin yung helmet natin sa Triumph JT. Dinaanan ko siya last week and ang ganda, maayos yung gawa. Mas madikit na siya, mas firm na yung dikit niya. And pinakamaganda nun, 100 pesos lang yung singil, diba? Tapos yun, bumili na rin tayo ng helmet mount or camera helmet mount. Yun na talaga, Hansi na talaga yung napili natin or yung binili natin. And yun yung currently gamit natin ngayon. In-install ko na siya. May curing time lang yung 3M tape na 24 hours. Yun yan, para mas matibay siya. And I think mas maganda yung angle nito, mas mababa kasi siya. Before, naka ultra wide yung gamit ko sa Action 4. Ngayon, wide lang, kaya na niya. I think dahil nga kasi mas mababa yung angle. So hopefully mas maganda to, yung view. Although minsan pag umaangat lang akong ganyan, parang napuputol kasi sakto yata yung yung angle. I don't know, we'll have to test this one out sa mga future videos natin. So Hansi, 800 pesos. So nagbayad lang tayo ng 900 pesos for that. Yung Hansi, sila na yung pinakabit ko. Si Sir Excelon na yung nagkabit para baka mas sanay siya. And yun nga, mas maganda talaga tingnan. Mas malinis siya tingnan na setup. Sana lang talaga matibay. Tatry ko sana yung nabili ko rin na small rig na kumbaga, what do you call this, case
for the DJI Action 4. Kasi while using that one, mas maganda, mas madali kang magtanggal kabit ng battery. Although, napansin ko lang sa kanya is medyo mas bumigat siya. Kasi parang, not sure with the material na ginamit, pero parang alloy or metal. Siyempre expected doon, madadagdagan ng weight. And medyo nag-aalangan ako since yun nga, 3M tape lang yung kabit ng chin mount natin, ano. So medyo malaki kasi rin yung dinagdag dyan sa weight. Kaya sa ngayon hindi muna natin siya gagamitin na mount sa camera natin. Isa din talaga sa pinaka nagustuhan kong purchase para sa pagmumotor is yung ano, itong iridium lens ng HJC V10 helmet natin. Laking bagay, hindi mo na kailangan mag shades. Sa gabi medyo obviously medyo mas madilim lang siyang konti, pero kaya pa naman. Madali naman tanggalin yung lens na ito. Kasi pag, ayan sakit sa mata. Sakit sa mata pag walang, kumbaga kung naka-clear lens ka, sakit sa mata. Yan tayo. Eto mamaya, balikan ko kayo kapag nandun na tayo kay DK Motor Shop. Hanapin ko pa eh. Hindi ko alam kung nasan. Alam ko 10th Ave. Hindi ko alam kung saan ang 10th Ave. Pero later, balikan ko kayo. Ito. Dito tayo sa DK Dragon King. So basically, ang kabelsetan, wires lang talaga siya. So papakita ko sa inyo yung laman ng kabelsetan na Daily Sports. So meron na 4 na wire dito, F1, NTR, E2RS, tsaka N2B. So yan yung tinatawag natin na Daily Sports. Pwede to sa mga scooters, mga single cylinder. Big bike na single cylinder pwede. Vespa, Aerox, NMAX, ganon. So basically plug and play siya. Pero pagdating sa Vespa na GTV, GTS, yung Say Journey, kailangan natin mag-splice doon kasi iba yung pwesto ng ignition coil. So kailangan i-splice doon sa part na yon. Then meron tayo meron tayong Daily Sports. Then yung next noon is Race Pro. So ngayon, para maging Race Pro, mag-add lang tayo ng isang wire. So ito yung wire na yun. Ito yung gahar. So basically, Daily Sports is parang level 1, then pag nag-add ka ng gahar, yun yung Race Pro. So itong wire na to, itself is 11,000. Pag nag-Race Pro ka, automatic 19,000 na yun. Yung Daily Sports natin, 8,000. Then ito yung isang set natin ng kabel. Ito yung Select 2. So 3 wire lang siya. Kasama na yung gahar. So Select, NTR, tsaka gahar. So ito yung mga usually na nilalagay natin sa mga 2-cylinder na motor. So yung price naman ng Select 2 is 22,500. Then plus installation na lang tayo. Pros and cons. So far, ginagamit ko na yung kabel setan sa akin, sa Vespa ko. 1 year plus na.
naka-Race Pro ako. So basically, yung throttle natin mas responsive na. Sabay na yung RPM tsaka yung pagpiga natin sa throttle. Then, mas mabilis natin nakukuha yung 0 to 40, yung 40 to 80, tsaka yung 80 to 100. Then, nakakatipid din sa gas. Ang isa din pro is plus 3 HP. Con so far, ayun, harurot ka na ng harurot. Yun yung con siguro. Pero as of now, wala pa naman akong talagang cons na sa kabelsetan. So, mga gusto magpakabit ng kabelsetan, located kami dito sa 178 10th Avenue West, Grace Park, Caloocan City. So, pwede nyo din i-waste ang DK Moto Shop. Thank you! Outsy. Gigil ah. Galing tayo sa Dragon King Motor Shop. Pina-install na natin yung nakuha natin na kabelsetan. Uy. Pwede. Looking good. Looking good to, looking good. Binago na rin natin yung bola. This time nag straight 12 grams tayo. And so far, mas madamba to. Mas gusto ko to. Yung 4S1M na panggilid, ang kasama nun is 10 tsaka 10.5. So, nanggaling kasi ako sa 12 grams na Dr. Pulley. Yan, para sa akin okay yun. Kaya ngayon, tinry muna natin yung 12 grams. Pero so far so good. Buti na lang talaga nakita ko yung second hand na kabelsetan. So good thing is walang issue yung nabili natin. So ayos na ayos. Indeed, a good deal. So if you'd be interested, you can contact them through their Facebook page. Instagram, alam ko meron din sila. So best sa Facebook, doon ko sila kinontak and mabilis yung response nila. So message lang kayo sa kanila. Nga pala, doon sa shop nila, nagkikater sila ng iba't ibang motorcycles. May it be big bike or small displacement, pwede sa kanila. Available yung upgrades sa shop nila. And very cozy. Sobrang komportable dun sa lounge nila. So pwede kayong komportableng magantay doon. Naka-aircon, may wifi, libre kape, libre tubig, and ayos yung shop. So I guess yun lang muna for today's video. Maraming salamat sa panonood. Comment lang kayo kung anong thoughts ninyo dito sa upgrade natin. Salamat sa pagla-like. Pati na rin sa pag-share. Hopefully, lahat kayo nakasubscribe na dito sa ating channel. Pati sabay nyo na yung notification bell. And yes, tuloy-tuloy tayong mag-upload for anything Vespa. Anything Vespa related.
Alright. So, until the next one. Babush!